Kinumpirma na ni Team Manager G. Abanilla na si Benny Boatwright ang bagong import ng San Miguel Beermen. Ito ay pagkatapos iwanan sila nitong si Justin Patton. Ayon dito sa mga report, sinabi raw nitong si Justin Patton na hindi raw siya nakakapag-practice dahil masakit daw yung tiyan niya at masakit daw yung paa. Pero noong mismong araw ng game, nung linggo, sinabi nito na maglalaro siya. Pero sabi ni Gia Abanilla, noong pumunta yung driver nito si Patton at kinausap siya, ay sinabi ni Patton na intayin na lamang daw siya. Pero hindi na lumabas ng hotel room itong si Justin Patton at iniwan sa ere itong San Miguel Beermen. Sinabi ni G. Abanilla na very unprofessional daw yung ginawa ni Justin Patton at hindi nila malaman kung anong naging dahilan dahil maayos naman daw itong kausap. Merong mga nagsasabi na baka natunugan na ni Patton na siya ay papalitan at yan ang dahilan kung bakit siya ay inunahan na niya ang San Miguel at siya umalis na. Pero kung ganun pa man, very unprofessional iyon dahil kung inyo maalala si Marcus Lee ay aalis na rin dapat. Alam niya papalitan siya pero naglaro pa rin. Kaya nga hindi maganda itong ginawa ni Justin Patton at marami nagsasabi dahil dito sa ginawa ni Patton ay baka maban ito sa PBA at pwede pa itong matanggalan ng lisensya dahil ito'y contractually obligated to play para dito sa San Miguel. Tignan natin kung gagawin niya ng San Miguel, no? Dahil alam natin very disappointed si Team Manager G. Abanilla at yung buong management ng San Miguel dahil hindi nila inaasahan na hindi maglalaro itong si Justin Patton para dito sa San Miguel. Kaya parang ang sama bigla nung laro ng SMB dahil hindi sila preparado na maglaro ng walang import. At syempre, nabigla sila dito sa ginawa. Kaya nga at least ng good news, ito raw si Benny Boatwright ay maglalaro na para dito sa San Miguel Beermen. At yan ang importante para dito sa SMB. Hindi pa natin natitiyak kung anong kondisyon nitong si Benny Boatwright. Pero mga lumalabas na reports na baka raw ito may injury, no? Pero base doon sa nakita natin at doon sa report ng management, mukhang ready to play na raw ito. Tsaka sa tingin ko ito si Benny Boatwright kagagaling lang yan sa Korean Basketball League. Siguro naman ay fit na to para maglaro para dito sa San Miguel. Pero mga nagsasabi na yun daw laro ni Boatwright hindi na katulad nung dati. Dahil ever since nung nanggaling to sa Achilles injury niya, hindi na raw to kasing eksplosibo nung huli siyang naglaro sa San Miguel kung saan nanalo ng championship ang SMB. Pero tignan natin kung anong magagawa ngayon ni Benny Boatwright para dito sa San Miguel Beermen. Kasi syempre medyo iba na yung level ng opposition ngayon lalo na at nandyan pa itong si Bol ng TNT Tropa at syempre si Jalen Johnson ng Rain or Shine Elasto Painters. Pero sa panig ng San Miguel, mukhang mas bagay nga siguro talaga kung si Benny Boatwright yung import nila. Kasi ang laro ni Boatwright, ito ay 6'10 na stretch 4. So ibig sabihin, meron itong 3. Hindi ito makikipagagawa ng lugar kay Junmar Fajardo doon sa poste. At yan ang importante para dito sa San Miguel Beermen. Ito kasing si Justin Patton ay walang 3-point shot at yun ang dahilan kung ba't kadalasan ito ay naglalaro doon sa poste kasama si Junmar kaya medyo masikip doon sa ilalim para sa San Miguel at nahihirapang umatake yung mga guards nila. Kaya nga ngayon, sa pagdating nitong si Justin Pat, nitong si Benny Boatwright, mukhang magiging okay na yan. Ang tanong na lang ay kung anong gagawin ng San Miguel dito kay Justin Patton, kung hahayaan na lamang ba nila yung ginawa nito. Sa tingin ko, malabo nang bumalik sa PBA itong si Patton dahil syempre, yung mga ibang team, sinong kukuha dyan kapag ganyan ang naging laro nito. Kaya sa tingin ko, okay na yan para dito kay Justin Patton na hindi na yan babalik sa PBA. At sa San Miguel naman, magmumove on na yan at kinakailangan manalo sila ng mga sunod-sunod na games para makaabante pa. Pero mga balita ngayon ang Converge Fiber Excess daw ay magpapalitan ng import. Itong si Kyler Kelly daw ay baka tanggalin na ng Converge at kumuha sila ng ibang import na more of a scorer, hindi yung katulad ni Kelly na parang role player ang dating. Hindi pa natin matiyak kung sino yung hinahanap ni Coach Delta Pineda, pero parang yan yung nakikita ni muna nila na magiging solusyon. Lalo na dito sa nangyari na sunod-sunod. 5 sunod yung talo ng Converge Fiber Excess. Kaya kinakailangan na raw nila na magpalit ng import. Sa totoo lang, hindi naman natin matiyak no, kung ano ba ang dapat gawin ng Converge. Sabi nga ng mga fans, hindi naman daw yung import at hindi yung mga local players ang problema dyan, kung hindi yung magulong setup ng kanilang coaching. Pero sabihin man natin na hindi ganyan ang mangyayari, mukhang kinakailangan daw talaga ng pagbabago and since mahirap palitan yung mga players sa pamamagitan ng trade, mas convenient daw na palitan ay iyong import.
So tignan natin. Kasi sa ngayon, ang tsansa ng Converge para makapasok sa playoffs, kinakailangan nilang maipanalo halos lahat ng remaining games nila. At yan ang magiging problema ngayon nitong Converge FiberXers dahil mabibigat pa rin yung mga makakalaban nila kaya kinakailangan talaga na medyo maganda yung kanilang ilaro. So mukhang iyan talaga yung magiging problema dito sa lineup ng Converge FiberXers. Pero ganun pa man, mukhang kumbinsido si Coach Delta Pineda na magagawa nila ng paraan yan at talagang sabihin nating mabibigyan nila ng oportunidad talaga na sabihin nating magawa ng paraan para makakuha sila ng mas magaling na import. Tignan natin kung matutuloy ito, no? Dahil so far mukhang ang plano talaga nitong Converge FiberXers ay maka-advance pa rin sa playoffs kahit na sabihin natin na medyo mahirap yung sitwasyon nila ngayon. Dahil syempre kung ikaw naman itong Converge FiberXers, ang gusto mo talaga magawa ng paraan as soon as possible na talagang malipat na o mapunta na talaga dito sa tamang sitwasyon. Ang Barangay Ginebra naman ngayon ay tuloy-tuloy ang pag-arangkada dito sa mga panalo nila pagkatapos talunin itong Phoenix Fuel Masters. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na itong Phoenix talaga ay mukhang kinakailangan ng pagbalasa. Kasi yung lineup ng Phoenix, no, medyo hindi maganda yung timpla ng mga players, no. At sabi nga nila, masyadong maraming minutes ang naibibigay dito kay Francis Escandor. Ang dahilan kung bakit hindi maganda yung nagiging takbo ng kanilang kupunan. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, maganda talaga yung naging performance nila. At yan ang dahilan kung bakit nanalo sila at umaasa ang karamihan na magiging sunod-sunod na yung panalo ng Gin Kings. Itong sa Phoenix naman, no, okay na sana sila. Kaso mukhang yung playing time dito sa guards ang nagiging problema. Sabi nga ng iba, mas maganda siguro na bigyan ng mas mahabang playing time si Evan Nelly at si Tyler Tio kaysa dito kay Escandor. At mukhang yan ang magiging issue ngayon dito sa Phoenix Fuel Masters. Tignan natin kung paano mahihahandle yan ni Coach Charles Chu. Dahil kung sakasakali medyo hindi maganda yung sitwasyon dito sa Phoenix Fuel Masters. Kaya nga mukhang ito ngayon ang kinakailangan nilang ayusin. Ngayon, marami namang mga magagaling na players itong Phoenix, pero syempre, kinakailangan lang na mag-adjust talaga sila. At as soon as possible, dahil syempre, medyo dikit-dikit na doon sa ibaba yung mga teams na merong 3 wins, no? At kinakailangan syempre, kung ikaw Phoenix, as much as possible, makagawa ka ng paraan para makaabante dahil mahirap na makadikit mo yung iba dahil baka lumabas dyan yung quotient system. At baka pag nag-quotient system, pagkaroon pa ng komplikasyon, hindi ka makaabante sa playoffs. At yan talaga ang iniiwasan ngayon nitong Phoenix Fuel Masters. At sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit masasabi natin na magkakaroon ng mga matitinding mga trades na magaganap dyan. Binabati natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Romeo Conchada, si Jonel Alagon, Dexter Domer, si Ronald Berbosidad, si Edwin Carmona Jr., si Enju, si Katsakino Dukusin, si Monde Guzman, Joseph Pineda, Malyari Mascareñas, si Judy Villarosa, binabati din natin, Santiago, Teresita Danieles, Dukusin at ang iba pa.